Topic po natin, bakit mas mahaba ang buhay ng mga Japanese people kumpara sa ibang tao sa buong mundo? Actually, meron silang mga good habits na pwede natin gayahin. Di ba? Gusto natin humaba buhay natin. Iba't ibang kultura, matuto tayo sa mga good health habits. Ang mga Japanese, one of the longest lifespan. Around 87 years old ang average nila. At sa Japan, pinakamaraming more than 100 years old. Lampas 70,000 ang more than 100 years old. Parang uso sa kanila lumabot ng 100. Ang maganda pa sa Japan, mababa ang obesity nila. Konti lang ang matataba. 3.5%. Wala pang 5% ang matataba. Sa US, 30% ang matataba. Sa Pilipinas, actually, sa mga lalaking Pinoy, hindi masyado matataba. Pero yung mga kababaihan na Pilipina, may isang pag-aaral around 30%. Siguro yung mga nanay naubos ang pagkain eh. Anyway, tingnan natin kung ano, medyo luma na yung nakita kong data. So, bakit mahaba ang buhay ng mga Japanese people? 10 dahilan. Okay, gayahin natin. Number 1, mahilig silang maligo. Araw-araw naliligo. Tapos yung ligo nila, di ba, marami silang hot spring. I think sa Japan, tagal ko na nakapunta sa Japan. Matagal na eh. Hot spring, I think more than 3,000. Gusto nila bathtub, talaga nagpapainit sila doon. Di ba? Yun ang gusto nila, mas mainit. Actually, maligo ng mainit, may benefit naman, di ba? Nakakatanggal ng muscle pain. Tapos pag mainit, nakaka-relax ng katawan. Maganda rin malanghap, di ba? Parang sauna yan eh. Para kang nagsusuob eh. Maganda sa lungs, maganda sa sipon, bawas infection. Siyempre, naliligo araw-araw eh. Di ba? So, yung mga ayaw maligo araw-araw, ay baka marami kayong pimples, maraming mga tigyawat, at pigsa. So, dapat maligo araw-araw. That's one tip. Number 2, ang mga Japanese people mahilig uminom ng tsaa. Okay, meron silang green tea, tea time, di ba? Tayo, pag hapon na soft drinks, di ba? Puro tayo soft drinks, iced tea, juice. Sa kanila, green tea. Ang green tea halos walang calories. Di ba? Ang green tea, one of the healthiest tea. May catechins, okay? Antioxidant siya, anti-cancer. Pampabilis ng metabolism ang green tea, pampapayat din. At syempre, pag nag-green tea, warm yan eh. Maganda yan sa tiyan natin. At kung malakas ka sa green tea or sa warm tea, di dumami na yung intake mo ng tubig. Aabot ka na ng 8 to 12 glasses of water in a day. Tayo, mahina tayo sa green tea, malakas tayo sa soft drinks at ibang mga juice. Diba? Kaya mas hindi healthy. Number 3, ito, ayon sa mga Japanese people, mahilig sila maglinis. I think this is from their religion, Shintoism, na lagi sila naglilinis ng bahay. Bahay dapat malinis, walang sapatos sa loob ng bahay, magchichinelas. Diba? Gusto nila very, very clean. So, may tulong din yan, syempre, na pag malinis yung bahay, less infection. Number 4, maganda itong mga good habits nila. Number 4, maaga sila magising. Early to rise. Parang habit nila to eh. Kasi nga doon nga po sa religion nila, parang every morning, parang ginigreet nila yung araw o nagdadasal sila sa araw. So maganda yan. Morning sun, umaakyat, meron ka ng morning sun. May vitamin D ka na. Diba? Naaarawan ka pa with exercise ka pa sa umaga. So hindi pa, mas marami pa magagawang trabaho, diba? May kasabihan, the early worm, diba? The early bird gets the worm, diba? So pag maaga gising mo, maaga din ang tulog nila. Diba? So less puyat. Alam niyo naman, masama ang laging puyat. Diba? Ang daming sakit pag napupuyat. Siyempre, pag gising mo sa umaga, very peaceful, matahimik, kita lang yung araw, nagme-meditate, very peaceful, maganda sa utak. Diba? Ang ganda ng habits nila. Number 5, habit ng mga Japanese, kaya mahaba ang buhay. Diba ang tip nila? Tingnan yung pagkain nila.
pagkain nila pa konti-konti lang. Pero iba't ibang klase, di ba? Meron silang mga box, di ba? Konting prutas, konting karne, konting isda, di ba? Konting pickles, di ba? May miso soup, tapos isang cup na busog ka sa rice, di ba? Pero kita mo, pa konti-konti lang siya. Tsaka sa mga Japanese, mabagal sila kumain, di ba? Mabagal kumain at may kasabihan sila. Pag malagyan lang ng laman ang tiyan, mabusog lang ng kalahati, tigil na sa kain. Pero tayo, hindi tayo tumitigil. Pag 50% full ang tiyan o 80% full, kailangan sa atin bondat, di ba? So, yan ang problema. So, sila slow eating, pa konti-konti lang, di ba? Minsan pag yung mga box nila, konti-konti, di ba? Hindi tayo nabubusog. Pero variety yung foods at pa konti-konti. At isa pa, Chinese and Japanese, gumagamit sila ng chopstick. Di ba, hirap kumain sa chopstick. Bago mo makuha yung isda, bago ka makakain ng kanin sa chopstick, di ba, ang konti-konti, ang hirap kumain. So, maganda yung chopstick, pampabagal ng pagkain. Pero tayo, siyempre, kakamayin na lang natin, sabay higop, sabaw, wala pang 1 minute, ubos na natin, di ba? So, minsan may meaning pala yun, kaya dahan-dahan yung kain para hindi masyado mabusog. Number 6, malakas sila sa seafoods. Di ba? Sa Japan, ang daming isda, very fresh. Dami nilang seafoods. Ang kinakain nilang mga isda at seafoods, mataas ang percentage. Ang kain nila ng karne, mas mababa. Siyempre, pag may seafoods ka na, may isda ka na, less na yung karne makakain mo. At mahilig sila sa tofu, tokwa, di ba? Tofu, tokwa, very healthy protein. Mahilig sila sa seaweeds, di ba? May iodine ang seaweeds. Miso soup, maraming gulay. So, healthy po. Di ba? Tsaka pa konti-konti. Number 7, tinuturuan nila yung mga anak nila habang nasa school pa lang, mas kumain sa bahay. Okay? Home eating. Mas pinipilit, kahit very simple lang yung luto nila, pero mas kumakain sa bahay, pinipilit nila kumain sa bahay. Kaya kahit papano, mas healthy pa rin. Although, siyempre, may mga fast food na doon sa Japan. Pero yung mga sinaunang, nakikita kasi yung evidence, ang haba ng buhay. Diba? Tsaka yung matataba, 3% lang, di ba? Ang bababa. So, home eating, mas okay. Hindi tayo na-stuck sa fast food. Number 8, kaya sila mahaba buhay, napakaganda doon. Maganda maglakad. Okay? So, ang ganda ng transportation nila, pwede silang maglakad sa trabaho, pwede silang magbisikleta sa trabaho, walk to work. Marami daw, walang kotse. Diba? Maganda yung transport nila, lakad lang, bisikleta lang, tapos mababa yung crime rate nila, kaya hindi sila takot. Yung mga bata, pumapasok sa school, naglalakad, nagbibisikleta, exercise. Napakagandang exercise. Tapos, meron pa silang morning calisthenics. Meron silang mga ganyan-ganyan Oo, talagang pagpapawisan ka. Simple lang, galaw-galaw para hindi pumano. Meron silang morning calisthenics, mahilig silang mag-exercise. Very simple lang. Pwede pang senior, mababa crime rate, at mahilig sila mag-hiking. Diba? Ang ganda ng mga bundok doon. Ang ganda ng bundok. Very relaxing. Hiking, exercise na naman. Kaya hindi tataba. Tapos fresh air pa. Hindi katulad sa atin, sobrang pollution. So, ang daming benefits So, nakaka-hiking ka, may fresh air, ang ganda pa ng view, parang good chance for exercise. Kaya nga may mga city planning Kaya nga, palagay natin, gusto mo mag-exercise yung tao, maglagay ka ng park. Maglagay ka ng area na may lalakaran yung tao na safe. Maglalakad sila. So, marami silang exercise. Number 9 out of 10 healthy habits ng Japanese, parang sa Pilipino, strong family ties. So, maganda yung social support nila. Diba? Laging hinahanap yung pamilya, respect to elders. Yan ang number 9. Napakahalaga niyan. At number 10, itong number 10 na pampahaba ng buhay, hindi ko alam kung tama pronunciation, parang ikigai. Yun ang nabasa ko Ikigai, or in other culture, ibig sabihin nito, live with purpose.
mabuhay ng may purpose. Ano ang ikigay mo? Ano purpose mo sa buhay? Bakit ka nabubuhay? Live with passion. So, meron silang hinahabol. Kailangan ba nila ma-discover to, magawa ito, kahit ano ba, di ba? Meron kang hinahanap. So, pag may purpose ang buhay natin, mas hahaba yung buhay. May reason tayo mabuhay. At syempre, meron pa silang mga advantage. Maganda healthcare system nila. Diba? Siyempre, panalo sila doon, di ba? Maganda healthcare system, tapos genes, siguro, hereditary din, yun na advantage. Pero siyempre, hindi ko naman sinasabi lahat maganda sa Japan. Although mataas nga yung life expectancy nila, meron din mga ibang habit na nakakaiksi ng buhay, which is, I think, maraming mga perfectionist na rin, mga obsessed sa trabaho. Meron din silang mga suicide rate, di ba? Alam naman natin yan. Pero overall, matututo tayo dito sa mga habits nila. Okay? Saan po nakatulong to? Yung 1 to 10, di ba? Yung number 1, ligo. Number 2, more tea. Tayo, lemon water natin. Number 3, dapat malinis sa bahay. Number 4, magising ng maaga. Number 5, dahan-dahan ng kain, Japanese style, pa konti-konti, mabusog lang, tama na. Number 6, malakas sa fish, seafoods, seaweeds, tofu, tokwa, at gulay. Number 7, mas kumakain sa bahay. Number 8, exercise, lakad ng lakad. 10,000 steps a day. Number 9, pagmamahal sa pamilya. And number 10, may purpose ang buhay. Sana nakatulong tong video. Share po natin. At least, baka makakuha tayo konting tips galing sa mga ibang kultura paano ma-apply natin sa ating buhay. God bless po. Thank you.